Pinagdiriwang po natin ngayon ang Immaculate Conception ng ating mahal na inang si Maria. Ano ba ang ibig sabihin nito sa ating mga Kristiyano? Well, maaari natin siyang makita bilang isang maswerteng babae o mapalad. Umpisahan natin sa pagiging maswerte. Pag nakita natin si Maria ang isang maswerteng babae, baka makaramdam tayo ng konting inggit sa kanya. Isipin natin na bakit siya lang? Paano naman ako? Sana lahat tayo ay maging kagaya niya. Immaculately conceived. Sa Tagalog ay ipinanganak ng walang bahid dungis. Hindi niya minana ang original sin ni Adan at ni Eva. Pagka nakita natin siyang maswerte, maaari tayong mainggit. Isipin natin, sana lahat na lang tayo ginawang mabuti, walang bahid dungis ng ating Diyos. Bakit si Maria lang? May favoritism ba ang Diyos? Kaya maganda ring makita natin, hindi lang bilang isang maswerteng babae si Maria, kundi isang mapalad. Mapalad siya, yun nga ang greeting sa kanya ng anghel. Mapalad ka Maria sa babaeng lahat. Pagka nakita natin siyang mapalad, ito'y hindi lamang kaswertihan. Pagka sinabing ika'y mapalad, may kalakip din itong responsibility. Responsibility na inako ni Maria bilang ina ng Diyos. At hindi madaling maging ina ng Diyos. Hindi madaling dalhin sa kanyang sinapupunan ang anak ng Diyos. Hindi madaling palakihin sa maayos na paraan ang anak ng Diyos. Minsan nga, nag-prophesy si Simeon, isang propeta, kung ano mangyayari kay Maria. Kinumpir niya sa isang espada na tutusok sa puso ng ating mahal na si Maria. At tunay namang ganun nga ang nangyari, lalo't higit nang nasa paananan ng krus ang ating inang si Maria, talagang naramdaman niya ang matinding pagdurusa. Kalakip ng kanyang pagiging tinawag na mapalad o blessed among women. Lahat tayo ay tinatawag na maging mapalad ng Diyos. In our own way, in our own vocation. Hindi man tayo pinanganak kagaya ni Maria na walang bahid dungis, pero lahat tayo tinatawag na maging mapalad kagaya niya. This is our path towards holiness, towards being perfect and being holy as our Heavenly Father is perfect. Kaya nga sa ating buhay Kristiyano, tayo'y magsumikap na maging mapalad, kagaya ni Maria. Nang sa gayon ay mag-uumpisa rin tayo sa pagiging mapagkumbaba. Nung ma-realize ni Maria ang kanyang bokasyon na pagiging ina ng Diyos, she can't help but humble herself before God by telling the angel, I am the handmaid of the Lord. And that same humility led Mary into saying these words, let it be done to me according to your word. It is with complete trust and faith in God that she said those words. And God, because of those words of Mary, was able to do wondrous things to her. Tayo rin, if we will but humble ourselves before God like Mary, God can do marvelous things. Kahit na tayo'y ipinanganak ng makasalanan, God can make us holy as He is holy. Basta tayo lang din ay maging bukas palad in view of letting others be venues for us na makadaupang palad natin sila. Pagka sinabi mong makadaupang palad,
your hands or the palms of your hands are pressed towards the palms of others. You're able now to feel what the other is feeling in the same way that our Lord Jesus Christ, when He ministered to people, is able to feel their need and to address to that same need by being compassionate towards them. Dito sa pagdiriwang natin ng Immaculate Conception, ginugunita natin ang kapanganakan ni Maria na walang bahid dungis, pero ginugunita rin natin ang tawag sa atin ng Panginoon na maging kagaya ni Maria, maging mapagkumbaba, maging mapalad, para tayo'y makadaupang palad ng lahat ng tao. In the same way, God gave Himself to us, was nailed on the cross. His palm was nailed on the cross for us, para tayo'y makadaupang palad niya.